Yo, what's up mga master? Mark Music here. Meron tayong sasagutin ngayon mga master at ituturo ko sa inyo kung ano yung aking power chords na ginagamit. Disclaimer, di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research, experience. Nasa inyo na to kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Shoutout nga pala ito kay Kamaster. Yan. Pag strum ba daw ng power chords is puro lang ba daw down, down. Yan. Ang tinutukoy niya dyan yung strum pattern na down, down. Yan. Depende po yan sa groove mga master na gusto mo. Pwede mong gawin yung down, pwede mong gawin yung merong alternate ganito. Pwede mo rin gawing down, down, then up, down, down, then up. Ganyan. Yan. Pwede rin ganito. Yan. Parang kabayo. Yan, ganyan. Alam nyo na yun. Lagay ako ng backing track para mas maintindihan mo. Depende kasi yan sa anong gusto mong gamit. Meron bang puro down lang bang gagamitin mo or mayroong upstroke. Yan. So ito yung unang gagawin ko mga master, yung puro down, down lang muna. Ko siya ng upstroke. Pwede mo ngang i-alternate yung balik-balik. Yan o. Balik sa down, down. Down, down. Ganun siya. So, depende talaga yan kung anong gagawin mo or saan ka komportable sa power chords, kung ano yung pag-strum mo. Sana nasagot natin yun mga master. Pero yung pinaka-topic talaga nito natin mga master is ano ba yung mga power chords na tinatawag? Although meron akong tutorial about sa power chords. Marami kasi yung nagtatanong sa ginagamit kong power chord. Ano daw yung ginagamit kong power chord? Yan. Parang kakaiba daw. Parang makapal yung tunog. Or baka daw sa effects. Yan. Mag-gain. Ganun. Yan. Itatakil natin din yan mga master. Kasimple lang ang power chords mga master. Ganito. Magposisyon ka lang ng ganito. Ito index. Yan. Kung saan. Yung index natin. Yan. Parang nagba-bar chord tayo. Ito, bar chord ng C, yan. Tinanggal mo lang yung ibang mga string, kumbaga minimute mo lang sila. Yan, minimute, hindi mo sila i-play. Kumbaga lalapatan mo lang siya, yung mga string na hindi magri-ringy. Yan. Para kung ano lang yung pinipindot natin dito na string, yun lang pa tunugin natin. Ganon. Hindi lahat, kasi ganon. Nadadamay natin yung iba, so kailangan natin i-mute. At dalawang klase rin yung pag-mute. Meron dito, yan sa palm. At meron din sa daliri natin. Example, i-mute ko yung iba. So, diniinan ko to, yung C. Pero dinadampian ko yung ibang string sa baba. Yan, para na-mute ko. At i-strum ko man ang lahat. Yan, i-strum. Ang naririnig nyo yung dalawa lang. Kasi yung nasa taas na string, minimute ko rin ito ng aking middle finger. Pero dinadampian lang. Para pag iniisa-isa, ganito siya. Yan, walang tunog. Then, tutunog sa C. Tutunog dito sa ating G. Dito. Yan, mute. Pag in-strum mo ng lahat ng sabay, yung tutunog, yung diniinan ko lang. Yung iba, naka-mute. Yan. Yun yung unang klaseng pag-mute. Meron din dito sa ating palm. Yan, oh, ilalapat yung palm ko ganyan. Kahit dalawa lang yung didinan ko dito, yan, hindi ko i-mute yan, iaangat ko yung mga daliri ko yan. Pero yung mapapatunog ko lang ito kasi dito yung mute nangyayari sa aking palm. Yan, nakaangat.
At dito naman sa palm muting mga master, kailangan obligado ka na nakalapat talaga siya. Hindi mo siya maangat kasi siyempre hindi siya magmi-mute pag inangat mo yung right hand mo. So ganun lang yung power chords mga master. Pero meron pang mas malalim na paano nangyari yung power chords. Yan. Para maging simple sa inyo to mga master, yung ating power chord ng ating C, ganyan. Kinuha din yan sa scale na C major scale. C, D, E, F, G, A, B. Yan, C. So, may mga nakadesignate yan ng mga intervals. Yan, mga tawag. C, D, E, F, G, A, B, C. O yung octave niya. Yan. At yung scale na yan mga master is meron yung mga interval name. Yan, may mga pangalan yan sila. So, ito yung ating ito, halimbawa, ito yung ating roots. Sa C tayo. So, root siya. So, itong D natin magiging major second. Yung ating E magiging major third. Yung F natin is perfect fourth. Ating G is perfect fifth. At yung ating A is magiging major 6. At major 7 naman yung ating B. Then, ito na yung ating octave. Ganun siya. Or yung mga number na lang para hindi mahirap sa'yo. So, yung C, D, E, F, G, A, B, C. Yan din yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Yan. Ang numero na yan, so meron tayong root kasi power chords ng C. Combination lang yan ng root at ng fifth. So, understood na yung fifth niya dyan is G. Yan. Kailangan nating matutunan nyo na meron siyang combination ng root at fifth. So, ito yung fifth niya is G, kaya ito tinawag natin na power chord na C. Ang kagandahan lang dito sa power chord na to, wala siyang major ba o minor. Kumbaga, by notes na siya eh. Na yung ating G, E minor, C, D, G, E minor, di ba? C, then D, yan. Hindi naapektuhan dyan yung mga power chords. Na pagsabing minor is, kailangan may minor power chords din. Pero although meron din naman yun, pero ito yung pinaka basic talaga. Ang power chords na tinatawag is meron lang yung root at fifth. Yan. Para mahanap mo yun, so involved din dito yung tinatawag na fretboard. Yan. Lagi tayong nauna talaga sa fretboard. Kaya make sure mga master na alam mo rin at least talaga yung mga fretboard, yung ibig ko sabihin na fretboard yung nota sa loob ng fretboard. Para yung G, E minor, C, D na yan, kayang-kaya mo siyang laruin, mapatakbo mo siya. Kaya mo na siyang hanapin kung saan yun. So, example lang, dito tayo hanapin natin sa A string ito. Pag tingnan natin yung ating fretboard, yan sa ating 12 notes, meron tayong open A, A sharp, B, C. Yan. Nakuha na natin yung C na nandito. So, ang achieve natin na example natin na mga chord progressions G, E minor, C, D kanina. So, tandaan na natin to. Bubuo na ulit natin yung ating 12 notes. So, C sharp, D. Dito rin yung D. D sharp, E. Dito yung ating E. F, F sharp, G. O, yan. So, meron tayong 10 fret G. Ang E natin is ito, 7th fret, 3rd fret yung ating C, 5th fret ating D. Yan. So, mahanap na natin yung pag ipa-power chords na natin. So, ito tayo mag-start. G, ganyan. Oo. Tapos pag E, usod lang din natin doon sa ating 7th fret. Tignan mo yung comparison, ito, i-chords ko siya. Yan, yung chords. At ito naman yung power chord. Kaya sinabi ko kanina na kailangan may knowledge tayo sa fretboard kasi siyempre, alam natin yung G dito, meron din namang G dito, yan. Para ma-access mo ng hindi na masyado slide ng marami. Pero pwede rin naman yun. Pero mas maganda pa rin yung
may knowledge ka sa fretboard kasi kaya mo nang laruin kung saan mo kukunin yung G mo. Yun siya mga master. Example, ito is open E. So ito na yung root ko, yung open. Din maglalagay na lang ako ng fifth niya, yung B. Yan. So pag mag G ako, ganyan. Dito na lang, ito na lang, isang daliri na lang. Then C. Ganon. At may C rin naman dito sa 8th fret at D rin sa 10th fret, pwede ko rin gawin siya. Yan, para hindi na ako ganun mag-slide na. So, pwede ko rin gagawin yung G dito kanina, dito yung E, then dito na ako kukuha sa C, iangat ko na lang ito. At dito rin yung D sa 10th fret. So, ganito na siya. Dito ko na lang nilagay yung aking G. Depende nga kasi ang importante, gamay mo yung fretboard mo, so komportable ka. Kumbaga, yung isip natin relax, hindi siya stress. Yan, ganun siya. Yung pinaka goal doon, yan. So, ito mga master, isasabi ko na yung aking power chords mga master. 'Di ba? Sinabi ko is ang power chord natin is meron tayong combination ng root at saka fifth. So, yan kasi yan mga master, pag nahanap mo na yung root mo at saka fifth, pwede mo kasi yung gawing octave. Pwedeng dalawa yung fifth. Yan. Walang problema. Example, dito tayo sa ating C. Yan. C, ito yung ating root. Ito yung ating fifth. Dahil alam natin yung fifth is G dito sa C natin. Yan. At remember, ito yung nasa taas ng C, ito sa E string, ito sa taas sa 3rd fret is G. So, pwede kong dalawahin yung aking fifths. Meron tayong G, ito sa taas, C, at meron tayong G ulit. Yan. So, ito na siya. Ganito na yung power chord. Yan. Diba parang bumigat. Yan. At pwede mo rin ma-add yun kanina sa ating G, E minor, C, D. Yan. So, G natin ito. Magdagdag tayo ng fifth. Yan. Dagdag yung bigat. Diba? Kung napapansin nyo mga master. So, ulitin ko mga master. Ito na yung ating G. Na walang fifth na sa taas. Ito lang muna. Ngayon maglalagay ako ng fifth sa taas. Yan, isasali ko na yung sa taas niya. Isali mo rin sa pag-strum. Yan. Bali 3 string na ang ini-strum ko. May dagdag siyang bigat, di ba? Nandito lang muna sa video natin na ito mga master. Sana nagkaroon kayo ng ideya yan sa power chords, kung paano nangyari yung power chords at paano ba mag-strum ng power chords. Yan. At nakadagdag din yung ating power chords na mayroong bottom fifth na tinatawag. Yan. So hanggang dito lang mga master. Sana huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kilala nyo na mahilig din sa gitara. So this is Mark Music. God bless you all. Peace out!